Nagpunta po ako ng munisipyo kanina, nilakad ko po yung prangkisa or rehistro ng aming tricycle. Ngayon po yung pasahan, wala po akong magawa. Kung hindi asikasuhin po muna yun, at sigurado naman naunawahan po ako ng ating Panginoon. At prayer ko sa ating Panginoon na, Panginoon, nawa, matapos po ng maaga yung paglalakad ko ng mga documents para do sa tricycle na nakaloob niyo po sa amin. At napakaganda, dumating po ako doon, mga 8:30 na po yata or past 8 na marami na pong tao. Sabi ko, ninenervyos na ako. Sabi ko, Sister Joanne, maganda ka na, baka hindi na po ako aabot para mangaral ng salita ng Panginoon. Pero patuloy ako nananalangin sa Panginoon habang ako nakapila doon na Panginoon, nawa maging maayos, smooth ang paglalakad ng aking documents para sa tricycle. At ganun po ang nangyari. Ipinahintulot po talaga ng Panginoon na ako po ay makatayo sa inyong harapan upang kayo ay palakasin at patatagin. Kaya salamat kung ang desire po natin, kung ang pinagpipray po natin sa ating Panginoon ay matuwid at tama sa kanyang harapan, ibibigay po ng Diyos siya sa atin. Maniwala po kayo mga kapatid, ibibigay po ng Diyos about sa atin. Basta po malinis at tama yung ating ipinagpipray sa ating Panginoon. Pero kasi kung ipagpipray po natin sa ating Panginoon na hindi tama, hindi po yan ibibigay ng ating Panginoong Isus about sa ating mananampalataya. Amen? Hallelujah. And nakakalungkot na nangyayari na po sa panahon natin ngayon. Silent wonder, nagdidigmaan, nagyegera, tumataas ang mga bilihin, and then, sabi nga sa salita ng ating Panginoon, na dadating ang panahon na maraming mananampalataya ang manlalamig at tatalikod sa ating Panginoon. Like na nangyayari po sa atin ngayon. Marami na po ang tumatalikod na ating mga kapatiran. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, huwag po sana ako. Na dumating ang panahon na ako'y manlamig at tumalikod sa inyo. At yan po ay mangyayari kung hindi po tayo magiging maingat sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung hindi po tayo patuloy na atin sa gawain ng ating Panginoon, maaaring mangyari po sa bawat isa atin na tayo ay lalamig at tatalikod sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ginagawa po natin ito ay pagpapalakas, pagpapatibay, at pagpananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil kung gagawin po natin ito na palagi tayo ate sa gawain ng ating Panginoong Hesus, hindi po mangyayari sa ating mga buhay ang tumalikod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan po natin mga kapatid, ang bawat gawain na andito po tayo. Like ang mga Bible study, kailangan po natin yan. Dahil yan po ay magpapalakas sa bawat isa po sa atin. Amen? Introduce lang po yan. Ipag-pray niyo po ako kasi ninenervyos po ako, pinapalakas ko lang po yung aking loob. Kaya po ako'y sumisigaw ng nagsasabi na nakaka-nervyos po talaga ang tumayo sa harapan ninyo po para po magbahagi ng salita ng Diyos. Kailangan po, palagi tayong humingi ng patnubay sa ating Panginoon. Karunungan, katapangan. Hingin po natin yan. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Amen. At sabi nga po, buksan po natin sa Colossus chapter 3, verse 1 to 4. Ayan. Kapatid, unawain po natin ang bawat talata na ating babasahin. Magrema sa ating mga puso at isipan. Unawain po natin ang mga binabanggit. Sabi po, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Praise the Lord. Nabuhay tayo muli. Amen. Dati tayong talagang patay. Nung tayo wala pa tayong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Nung hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay mga dating patay po. Pero nung tinanggap na po natin ang ating Panginoong Hesus, ito po sabi, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtam ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo. Malinaw mga kapatid sabi, makamtam ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Next verse, Kuya Ian. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Malinaw po sinasabi, mga brother and sister. Sabi, doon nyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Kaya po marami po sa atin, ang mga nangihin at lumalawan, at tumatalikod, dahil doon sila nakapokus sa makamundong bagay, hindi sa ating Panginoong Hesus. Kaya marami nawawala. Amen?
Kaya unawaan niyo po mga kapatid ang bawat binabasa po natin. Nawa ito'y tumimo, magrema sa puso't isipan ng bawat isa sa atin. Huwag po kayong tutulog ha. Saglit lang po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, sabi? Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay. Patay na po tayo. Kaya mga kapatid, hanggat maaari, huwag na po natin balikan yung ating dating buhay. Sabi, sapagkat namatay na kayo dati niyong buhay. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Napakasarap mga kapatid. Mabuhay, nakapiling, nakasama ang ating Panginoong Hesus. Next verse. Si Kristo ang buhay ninyo. Malinaw. Malinaw na sinasabi. Ang ating Panginoong Hesus ang ating buhay. Kaya wag po tayong tatalikod sa Diyos. Dahil pag tayo tumalikod sa Diyos, malamang may paglalagyan po ang bawat isa atin. Malalaman po natin mamaya. Sabi, si Kristo ang buhay ninyo. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag tayong tatalikod, huwag tayong matutulog sa tahanan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga po sa inyo, saglit lang po tayong mangangaral. Pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya, maraming naniniwala na may Diyos. Subalit, iilan lamang ang tunay na sumusunod sa Diyos. Amen? Amen. Salamat. Nagkakaunawaan tayo. Uulitin ko po. Maraming naniniwala na may Diyos, subalit iilan lamang ang tunay na sumusunod sa Diyos. Totoo ba tayo sumusunod sa Diyos? Humihina. Hallelujah. Kaya, hindi sapat na alam mo lang ang salita ng Diyos, dapat may application ito sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Kaya hindi sapat na alam lang natin ang salita ng Diyos. Dapat po ito ay may application sa ating mga buhay. Tanungin niyo sa kapatid mo, na-i-apply mo ba, brother? Sige na, huwag kayong mahiya, tanungin niyo. Baka kasi nakakalimot yung katabi niyo na hindi na-i-apply ang salita ng Diyos. Sayang ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Dahil kung tayo naglilingkod, umaating para sa gawain ng ating Panginoon at hindi natin ini-apply, useless ang ating pinaggagawa sa harapan ng ating Diyos. At ibinibilad lang natin sa kahiyan ang ating Panginoong Hesus. Kung patuloy ka nagiinom, naninigarilyo ng bababae, ng lalaki, huwag ka lusumin pa rito. Ibinibilad mo lang sa kahiyan ang ating Panginoong Hesus. Mahiya tayo sa ating sarili. Patuloy ka pa rin umiinom. Ano yan? Dahil naglulukuhan tayo, niluluko natin ang ating Panginoong Hesus. Patuloy pa rin tayo naninigarilyo ng bababae, ng lalaki. Niluluko lang natin. Buti pa huwag ka na nga sumimba. Dinadaya na lang natin ang ating sarili. Ibinibilad lang natin ang ating Panginoong Hesus sa kahiyan. Naandito tayo upang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Maraming naniniwala na may Diyos, subalit ilan lamang ang tunay na sumusunod sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hindi dapat tayo ganon. Binago na nga tayo eh. Inalis na tayo sa ating dating buhay. Pero nung ginagawa natin, patuloy pa rin tayo. Sinasabi ko lang po ito. Kasi mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga siya'y nagpapako sa krus ng Kalbaryo para ang bawat isa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Pero parutuloy pa rin tayong gumagawa ng mga immoral, mga kasalanan. Grabe, hindi nyo ba naunawaan natin yun? Hindi ba naman naunawaan natin ang pagpapako sa krus ng ating Panginoong Hesus? Dahil sa bawat isa atin, mahal niya tayo, kaya siya nagpapako. Suklian naman natin ang kabutihan ng ginagawa niya. Hallelujah! Huwag natin ibilad sa kahiyan ng ating Panginoong Hesus.
Huwag tayong magpakita ng hindi maganda-ganda sa harapan ng ating Panginoon. Ganon din sa mga nakakapaligid sa atin. Dahil kung tayo nagsisimba at hindi nakikita sa atin ang tamang relasyon sa ating Panginoon, hindi nakikita sa atin ang tamang pagsunod sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo makakapag-akay ng mga kaluluwa na walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin madadala ang ating mga kamag-anak na walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kung pati ikaw ay nakikisama sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Hindi po ako galit, ha. Sabi ko nga po, ang salita ng Panginoon, pagpapala, pagtutuwid at pagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kailangan po natin ganyan na sabihin sa bawat isa sa atin dahil nga po tayo ay nagpapalakasan, tinuturuan tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi po ako galit sa inyo. Nadala lang po ako ng aking emosyon. Mahal ko po kayo, mga kapatid. Pero kung po ay nagagalit sa akin, wala po akong magagawa. Wala po akong magagawa. Kung tatanggapin niyo po ang salita ng Diyos, salamat. Kung kayo susunod sa kalooban ng Panginoon, salamat. Hallelujah. Amen. Sige, Kuya Ian. Ilabas mo yung ating topic at yung ating mga puntos. Kailangan po natin to sa bilang mananampalataya. Kung kaya lahat, Kuya Ian, pag samasamahin mo, alam mo naman ako medyo makakalimutin, kaya gusto ko nakaplus na lahat. Iyon. Hallelujah. Sige, makakapag-antay pa naman po kami, Kuya Ian. Hindi ka namin minamadali. Maaga pa naman, 11 hanggang alas 12 naman tayo rito. Okay lang. Iinom muna ako ng tubig, Kuya Ian. Hallelujah. Glory to God. Kuya, kaya ba lahat? Pati yung mga puntos natin, hindi kaya. Hindi kaya? O sige, pipilitin nating makaya. Tulungan nyo ako, pag-pray nyo po ako. Okay? Ito po yung ating topic, mga kapatid. Wag po kayo matutulog. Saglit lang po. Excel. Ayan. Manguna o mangibabaw. Practicing the culture of heaven. Pagsasanay sa kultura ng langit. Yan. Kaya ito po yung ating pag-aaralan para po ang kultura ng langit or yung langit ay makanta po natin pagdating ng panahon or pagdating ng araw na dumating na ang ating Panginoong Hesus. Kaya dapat dito pa lang sa lupa, pinag-aaralan na po natin ang mga bagay na makapanlangit upang makamit natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa bawat isa atin, ang langit or heaven. Kaya, excel, practicing the culture of heaven. Pagsasanay sa kultura ng langit. Amen? Purihin ka, Panginoon. Yan. At ano nga ba ang kultura ng langit or heaven? Ano nga ba ang kailangan nating gawin sa pagsasanay sa kultura ng langit or heaven? Kaya meron po akong tatlong puntos na kailangan po nating sanayin or manguna upang makamit natin ang bagay na ipinangako sa atin ng ating Panginoong Hesus. Una is yung humility, trust, communion or fellowship. At ito po ang kailangan nating i-excel or pagsasanay sa kultura ng langit at kailangan nating manguna, mangibabaw bilang mga born-again Christian. Kaya kailangan nating manguna, mangibabaw sa paggawa ng mabuti. Amen? Hallelujah. Kaya sabi sa Pilipos chapter 4 verse 8. Hallelujah. Yan. Pilipos chapter 4 verse 8 to 9. Sabi po, bukod yan mga kapatid,
lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti. Isinasaisip po ba natin? Amen. Yan. At kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Mga kapatid, kitang-kita nyo po. Ayan, sabi po sa 9, ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo. Na ipamumuhay po kaya natin yung lahat ng ating natutunan na ipinapangaral ng mga pastor, na nababasa natin sa Bible, na salita ng Diyos, na ginamit ang mga alagad niya upang isulat ang salita ng Diyos. Sabi po, uulitin ko po ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin. Ipinamumuhay po ba natin? Sumigaw po nga po ng amen? Yan, lumalakas ng konti. Nagkakaroon ng talagang yan, dapat tayo. Amen? Sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Imagine nyo po mga kapatid, kung ating isinasagawa mga kapatid, anong sabi? At sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Pag tayo po ay nakasunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, pag nagawa po natin ang kalooban ng ating Panginoon, anong sabi? At sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Siguro, kaya hindi sumasa atin ng Diyos dahil may nakikita sa ating mga buhay. Kaya hindi tayo makalayo sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Hesus, wala ang Diyos sa ating buhay. Wala ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Kaya hindi natin magawa ang kalooban at sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah! Napakaganda. Kaya, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Pero, kung tayo ay nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, sigurado po, bibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya, praise the Lord. Glory to God. Amen? Kaya, unang puntos po natin na kailangan po nating i-practice or sanayin sa ating buhay upang makamit natin ang buhay na walang dapat dito sa lupa, pinapractice na po natin. Amen? Kaya una po ay yung humility, pagpapakababa. Yan. Tayo po ay marunong magpakababa na o napakataas pa rin natin. Sino po marunong magpakababa rito? Sumaligaw ng hallelujah! Yan, praise the Lord. Marunong tayo magpakababa. Amen? Hallelujah. Yan, dapat ganyan po tayo. Matuto po tayo magpakababa. Hindi tayo palagi nagmamataas. Kung tayo pinagyaman ng ating Diyos, matuto pa rin tayo magpakababa. Kung tayo pinagpala ng ating Panginoong Hesus, matuto pa rin tayo magpakababa. Amen? Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Ayan. Kaya, punta po tayo sa buhay ni Daniel. Ayan. Si Daniel po ay isang taong marunong magpakababa sa harapan ng Diyos. Ayan. Kaya mapanalanginin at 3 beses sa maghapon. Alam po natin ang naging buhay ni Daniel, nakaranas siya ng mga hamon o pagsubok sa kanyang buhay sa kamay ng 3 haring, si Nabucodonosor, Belsasar, at Haring Dario. At kay Haring Dario, siya na nakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Dahil pinatapon siya sa kulungan ng mababangis na leon. Pero dahil sa pagtitiwala niya sa Diyos at panalangin, na bago ang lahat. Napagtagumpayan niya ang lahat ng hamon at pagsubok sa buhay niya. Bakit? Dahil palagi siyang nagpapakababa sa harap ng Diyos at tapat siyang sa panalangin. Amen? Hallelujah. Kaya, mga kapatid, ang mapupulot natin sa aral ng Book of Daniel, huwag mong sabihing matalino ka, mataas ka, malakas ka, makapangyarihan ka. Pag walang totoong Diyos sa buhay mo, babaksak ka kaparis ni Haring Nabucodonosor.
7 years siyang pinarusahan ng Diyos si Haring Nabucodonosor. At dahil sa pagpakababa niya, ibinalik ang lahat sa kanya. Sino pong may alam ng kwento doon sa book of Daniel? Alam po natin na si Haring Nabucodonosor ay alam mo ito nyo? Nabucodonosor. Ano? Okay, sige. Ha? Pasensya na kasi talagang pagdating sa mga pronouns, hirap talaga ako eh. Unawain nyo na lang po. Isang tunog lang naman yun eh. Alam ko, naunawaan nyo po yun eh. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Okay. O, sige, hindi ko na mabanggin yun na bukos na hari na lang hari. Kaya para maging mabilis tayo, di ba? Praise the Lord. Okay. Si Haring Dario, si Daniel, si Haring Nabucodonosor. Nabucodonosor. Okay. Sige. Tuloy tayo. Sige, okay. 7 taong siyang pinarusahan ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo naman po yun, di ba? 7 taon. Pero dahil sa kanyang pagpakababa, ibinalik sa kanya ng Diyos ang lahat. Amen? Ibinalik po. Basahin po natin sa Daniel chapter 4, verse 34 to 36. Ayan. Malalaman po natin, mga kapatid. Kaya kailangan bilang mananampalataya, tayo ay marunong magpakababa sa harap ng ating Panginoong Hesus. Bakit pinarusahan si Hari? Dahil napakataas niya. Ayan, ayaw magpakababa sa ating Panginoong Hesus. Ito po, babasahin po natin. Sabi, pagkatapos ng 7 taon, ako, si Nebuchadnezzar, yun. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Dapat talaga may binabasa. Ang hirap talaga. Ay lumapit sa Diyos at nanumbalik ang matino kong pag-iisip. Yan. Kaya mga kapatid, pag pala tayo ay medyo nagmamataas, kaya pala yung ating isip nawawala eh. Nawawala kasi tumatalikod tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung alam mo ikay matalino, akala mo tama pa yung ginagawa mo, nako, huwag tayo magtatiwala sa ating talino. Kung ito ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating ibabaksak ka ng ating Panginoong Hesus. At dadayain ang isip mo, ilalayo ka na akala mo po, tama pa rin yung ginagawa mo, yung pala mali na. Kasi nananahan ka na sa iyong talino at iyong lakas. Huwag natin gagawin yun. Lahat ng mga bagay dapat inilalapit na atin sa ating Panginoon. Ipinagkakatiwala po natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya sinong gusto mangyari sa inyo? Anong nangyari kay Haring Nebuchadnezzar? Sino may gusto? Itaas ang kamay. Wala. Kailangan po nating magpakababa. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, yon. At lumapit sa Diyos at nanumbalik ang matinukong pag-iisip. Kaya, pinuri ko at pinarangalan ang kataas-taasang Diyos na buhay. Magpakailanman. Sinabi ko, ang paghahari niya ay walang katapusan. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Next verse. Kuya Ian. Yan. Baliwala ang mga tao sa mundo kung ikukumpara sa Kanya. Ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel, sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makakatutol o makakahadlang sa Kanya. Last verse. Last verse, Kuya Yan. 36, yan. Nang manumbalik na ang aking katinuan, ibinalik din sa akin ang karangalan at kapangyarihan bilang hari. Muli akong tinanggap ng aking mga opisyal at mga tagapayo at ako'y naging mas makapangyarihan kaysa dati. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kung tayo ay nagpapakababa sa harap ng ating Panginoong Hesus, gagawin tayo makapangyarihan at itataas niya tayo. Amen! Kaya mga kapatid, paalala ha, huwag tayong magmamataas. Kailangan magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos at sa mga kapatiran natin. Kaya huwag natin isipin tayo pastor, leader. Huwag natin gawin. Lahat tayo ay serban. Kailangan natin paglingkuran ang mga ating nasasakupan. Amen? Dapat ganun tayo. Huwag tayong masyadong, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo.
Wag ganun. Maging ano tayo, servant po tayo. Baka tayo ibaksak ng ating Panginoong Hesus gaya ng ginawa kay Nabucodonosor. Amen? Hallelujah. Wag po tayong ganun. Matuto po tayo. Pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon ng ministry. Gamitin natin ang ministry ito para sa lahat, para sa ikabubuti, para sa ikaaayos ng tahanan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Dapat ganun tayo. Turuan natin ang ating sarili. Amen? Magpakabata tayo sa harap ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Okay, pangalawa. Yan, pangalawa. Kailangan po natin bilang mananampalataya, kailangan magtiwala sa ating Panginoon. Yung pangalawa, trust. Ayan, manampalataya, magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Kailangan po natin ito bilang mananampalataya. Kailangan natin magtiwala. Amen? Dahil kung tayo hindi mananampalataya, kung hindi tayo magtitiwala sa ating Panginoon, useless. Wala tayong makakamit na pagpapala mula sa ating Panginoon. At hindi natin makakamit ang gantimpala naghahantay sa atin sa langit kung wala tayong paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. Kaya, yun. Sabi sa John chapter 20, verse 29. Yan. Sinabi ni Jesus sa kanya. Kanino sinabi? Kanino? Kay John. Okay. Kay Juan. Sige. Sabi, naniniwala ka na ba na dahil nakita mo ako? Alam niyo mga kapatid, tayo po is mapapalad po tayo. Bakit ko nasabi mapapalad po tayo? Kasi naandito tayo sa church, nagpipray, nananalangin, tumatawag sa ating Panginoong Hesus, kahit hindi natin siya nakikita. Dahil kung ikaw at ako ay wala dito, hindi tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Hindi tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil tayo naandito, tayo po ay naniniwala at nananampalataya na kahit hindi natin siya nakikita. Kaya po tayo ay mapapalad. Kaya yung mga wala dito, Diyos na po ang bahala sa kanila. Huwag natin silang husgahan. Wala po tayong karapatang husgahan sila. Ang Diyos lang po ang may karapatang humusga. Ang kailangan po lang natin, ipag-pray po natin sila. Hikayatin, magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sabi nga, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kaya mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, mapalad tayo. Mapalad tayo. Brother Ryan, Francis, sorry. Mapalad tayo, Brother Francis. Nandito tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Mapalad tayo. Mapalad tayo. Sabi mo sa katabi mo, mapalad tayo. Mapalad tayo. Amen? Hallelujah. Kaya yun, mapalad tayo kasi naandito tayo sa tahanan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Kaya mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Oo, pero kamusta naman po ang pagsunod po natin sa Diyos? Dahil sinabi nga po ni Jesus sa John 4:34. Ayan. John 4:34. Kung tayo talaga naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi sa John 4:34. Yan, makikita po natin. Sa John 4:24, kung talaga tayo ay naniniwala, nananampalataya. Sabi po, sinabi ni Jesus sa kanila, yan, ang pagkain ko ay ang pagsunod. Amen? Praise the Lord. Sa kalooban na nagsugo sa akin at pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Tanungin natin ang ating mga sarili. Huwag na lang yung ating katabi, sarili na lang po natin. Uulitin ko po mga kapatid. Paalala ng ating Diyos about sa atin na tayong mga mananampalataya. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang pagsunod. Tanungin po muli natin ang ating sarili.
sa kalooban na nagsugo sa akin at ang pagtupad sa kanyang ipinapagawa. Malinaw po. Diyos at ikaw ang nakakaalam kung tayo ay nakakasunod. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin. Kaya, alam niyo po mga kapatid, may mga hatol ang Diyos sa bawat isa po sa atin na nagtitiwala sa Diyos at hindi nagtitiwala sa Diyos. Amen? Sabi po sa John, chapter 3, verse 18 to 21. Yan. John chapter 3, verse 18 to 21. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan. Amen. Kaya mga kapatid, alam ko po ang bawat isa po sa atin ay sumasampalataya. Kaya nga po tayo naandito dahil po tayo ay sumampalataya. Amen. Kaya sabi po, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Hindi tayo hahatulan. Amen. Pero, may pero yan mga kapatid. Huwag tayo kagad magsaya. Huwag tayo magsaya. Sabi ko sa inyo mga kapatid na maraming naniniwala na may Diyos, subalit iilan lamang ang tunay na sumusunod dito sa Diyos. Amen. Dahil hindi sapat ang alam mo lang ang salita ng Diyos, dapat may application sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Sabi, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Amen. Yan po yung mga unbelievers. And then tayo, sumasampalataya tayo. Pero, may ipinag-uutos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, Diyos lang talaga ang nakakaalam. Diyos lang ang pwedeng humatol sa bawat isa sa atin. Naandito tayo para pag-aralan ng salita ng Diyos para makasunod sa Kanyang kalooban. Amen? Kaya ang bawat na pag-aaralan po natin dito, dapat may application upang makamit natin ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. May naantok po ba? Wala. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Amen? Glory to God. 19. Hallelujah. Okay, 19. Kuya Ian. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw. Iyan. Bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit, mas ginusto nilang manatili sa dilim. Marami ang mga gusto ay dilim. Kaya tayong mga anak ng Diyos, huwag natin gustuhin ang dilim. Iniligtas na nga tayo niya eh. Pinagaling na nga tayo niya eh. Binago niya na tayo. Huwag na tayo sumama pa sa dilim. Yung iba, nadadala pa rin ng dilim. Mga kapatid, huwag nating sayangin. Kaysa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag. Yan, amen, ang ating Panginoong Hesus. Dahil masama ang mga ginagawa nila, kaya po pala, hindi talaga sila lumalapit sa ilaw ang ating Diyos. Dahil masama pa talaga ang kanilang ginagawa. Kaya ikaw at ako, hanggat maaari, huwag na po nating lapitan ang dilim. Amen? Hallelujah. Glory to God. Sayang ang ating pagkilala sa Diyos. Sayang ang ating paglilingkod. Kung patuloy pa rin tayo lalapit sa dilim. Amen? Sayang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Masaya po ba kayo? Hanggang alas 2. Sige, salamat Sister Ligaya. Salamat. Okay. Salamat. Anong verse tayo, Kuya Ian? Huwag mong tanggalin. Tuloy ako'y nawawala eh. Dapat sinusuportahan mo ako. Sasabihin mo, Lolo, Daddy,
Ito na po yung verse mo. Ayan. Nasa na tayo? 19 ba, Kuya Ian? O nabasa ko na to? Nabasa ko na to. At 20 na tayo. Yan. Sabi, ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag. Ayan. Kasama po ba tayo doon? Kasama po ba tayo doon? Ayan. At hindi lumalapit sa liwanag. Sino pong hindi lumalapit sa liwanag? Talaga. Yan. Tama. Dapat sa liwanag po tayo. Amen? Dahil ayaw niyang malantad ang kanyang magagawa. Kaya pala talaga, yung mga taong mga walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus, talagang mahihirapan silang lumapit sa liwanag kasi mas pinipili talaga ng dilim. Sa totoo lang talaga, yung mga kadilim, ang gawa ng kadilim, masaya talaga, masarap talaga kasi naranasan naman natin lahat, di ba ba? Naranasan natin yung magtongit, magmadyong, di ba? Ang sarap talaga, uminom ng alak, paglasing, sarap talaga, sarap. Talagang wild na wild yung isip mo Tapos parang ang pogi mo, parang talagang lalaki-lalaki ka. Ganon talaga yung feeling mo Lalo pag kayo nakakamariwana. Ang sarap talaga pag mariwana. Pero wag niyong gagamitin yung mariwana. Doon natuyo yung utak ko talaga. Kaya ayun, wala. Dati ako may honor, nawala. Hindi, joke lang. Wala. Hindi, sa totoo lang talaga, yung isip ko talaga natuyo. Ang dami humina yung memory. Kaya kita mo yung mga pangalan nyo, ang hirap kong talagang tandaan. Iba-iba yung mga sinasabi ko. Dahil talaga sa marijuana, malaki epekto talaga ng marijuana. Huwag natin gagawin yan, masama talaga yan. Oo. At salamat sa Panginoon. Salamat talaga na binago niya ang buhay ko. Hindi ako nagsisi. Salamat talaga. Salamat sa mga ginamit ng ating mga kay Pastor Jojo, kay Nanay Suping, sa mga pastor sa Mandaluyong. Salamat na pinagkatiwalaan nila ako. Dahil sa kanila, ginamit sila ng Diyos, nabago yung buhay ko, nagkakaroon ng konting smart yung isip ko. Ganun lang talaga. Pag ipagagamit mo yung buhay mo sa ating Panginoon, talagang babaguhin ka. Yung totoo yung totoong handog, yung totoong pagbabago babaguhin ka ng Diyos at gagamitin ka sa makapangyarihang paraan. Oo, totoo po yun. Pastor Jojo, mga walang kwenta ang buhay Pastor Jojo, talaga. Walang kwenta. Alas talaga. Lahat talaga ng mga pastor na walang sa victory, mga walang kwenta ang buhay. Pero dahil totoong pagbabago, totoong inihandog ang kanilang buhay, binago sila at ginamit sila ng ating Panginoon. Malaki, Pastor Eli, di ba? Si Eli, Pastor Eli, di ba? Grabe yung patotoo niya. Pastor Eli Arman Eli, yun. Okay, nasa na tayo, kuya? Sige, ano ba, hanggang 21 ba, kuya? Okay, 21, kuya. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan, yan ay lumalapit sa liwanag. Tayo po yun, mga kapatid. Tayo po yun. Kasi nasa tahanan po tayo ng ating Panginoon. Patuloy nating inilalapit ang ating buhay sa ating Panginoon. Ito po ang liwanag. Isa po ang tahanan ng ating Panginoon. Dito po nating makikita ang totoong buhay na ipapagawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag, upang malaman ng lahat ang mga mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Kailangan po natin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kailangan po natin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin Diyos. Hindi natin kakayanin kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya hindi sapat na alam mo lang ang salita ng Diyos. Dapat may application sa ating buhay. Amen? Maraming naniniwala na may Diyos, subalit ilan lamang ang tunay na sumusunod sa Diyos. Amen? Baguhin na natin yan. Baguhin na natin yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ay, glory to God. Purihin ka, Panginoon. At mga kapatid, tayo pong lahat ay pinagaling na ng ating Panginoong Hesus. Amen? Sa ating mga karumihan at mga sakit, tulad ng lalaking lumpo. Ayan. Kaya tayo pong lahat, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus, at nung tayo po ay pinagaling na po sa ating mga kasalanan, sa ating mga karumihan, ano man mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon, tayo po lahat ay pinagaling at binago na po ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kung alalaman nyo po, yung lalaking lumpo, sino po, pinagaling po, di ba? Hindi siya makalakad sa
tubig or ilog ba yun o swimming pool ba yun na pag natampisaw na ng anghel, marami na nagtatalo na, naiiwanin lalaking lumpo, ang gumagaling yung unang tumatalon, nakakatalon. At nakita siya ng ating Panginoong Hesus, tinanong siya ng ating Panginoong Hesus, di ba? Gusto mo bang gumaling? Sumagot yung lalaki lumpo, opo, matagal na po ako nag-aantay dito, pero hindi po ako makalusong-lusong, nauunahan po ako. Yun ang sagot niya sa ating Panginoong Hesus. Pero ano sabi sa kanya ng ating Panginoong Hesus? Sabi sa John chapter 5 verse 14. Yan, 5:14. John 5:14. Sabi po, yan. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan. Sabi, "Oh, magaling ka na. Oh, magaling na tayo. Magaling na tayo, ha? Oh, magaling ka na ngayon." Oh, magaling na tayo, mga kapatid, ha? Nung ipinako ang ating Panginoong Hesus sa Kalbaryo, nung tumigis ang kanyang dugo, nasugatan ng kanyang katawan, tayo po lahat ay pinagaling na. Tandaan niyo po yan, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay pinagaling na. Tayo po ay pinagaling na. Sabi po, ayan, oh, magaling ka na ngayon. Lahat po tayo magaling na, ha? Ngayon. Magaling na po tayo. Sabi, huwag ka nang magkasala pa. Hindi na po kaya tayo nagkakasala? Sa tingin niyo po, simula nang tinanggap natin, hindi po tayo perfecto. Nagkakasala pa rin tayo. Aminin po natin, nagkakasala pa rin tayo. Pero, humihingi kaagad tayo ng kapatawaran. Amen? Naandun yung grace ng ating Panginoon sa mga anak niyang tumanggap, nagbago ang buhay. Pag tayo nagkasala, humingi lang tayo ng kapatawaran, patatawarin niya tayo. Pero wag lang kailangan paulit-ulit. Dahil kung tayo paulit-ulit, ibinibidad lang natin sa kahiyan ang ating Panginoong Hesus. Sabi po, huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Sabi, at baka mas masama pa ang nangyari sa iyo. Kaya pwedeng mas masama pa ang mangyari sa ating mga mananampalataya kung patuloy pa rin tayong gagawa ng kasalanan at kasamaan. Amen? Kaya mga kapatid, sabi, huwag na po ulit tayong magkasala dahil tayo ay pinagaling na ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Hesus. Amen. At sabi sa John chapter 5 verse 24. Yan, 24. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Amen? Kaya mga kapatid, may buhay na walang hanggan tayo. Kung sumusunod sa aking mga salita. Malinaw mga paano? Kung tayo ay hindi makasunod sa kanyang salita at bigla tayong namatay, yun, tapos ang karir natin lahat. Tapos. Kaya dapat maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon at makasunod palagi sa kanyang kalooban dahil sayang ang ating pagdilingkod. Kung tayo sa oras na ito, paglabas natin ng building natin ito, tapos tayo pupunta kagad, gagawa kagad ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Hesus, useless ang pagsimba natin. Useless ang pakikinig natin ng salita ng Panginoon kung hindi tayo susunod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya, kailangan po natin ng pagsunod. Maraming naniniwala na may Diyos, subalit iilan lamang ang tunay na sumusunod sa Diyos. Paalala po mga kapatid, ha? Hindi sapat ang alam lang natin ang salita ng Diyos, dapat may application sa ating mga buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, ang nakikinig at nagtitiwala ay may buhay na walang hanggan. Like yung dalawang magnanakaw na kasamang ipinako
sa ating Panginoong sa krus ng Kalbaryo. Dahil yung dalawang magnanakaw, yung isa nagtiwala, nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, kaya na-receive niya ang kaligtasan kaagad. Anong sabi sa Lucas chapter 23 verse 39 to 43? Kaya kailangan po natin ng trust, manampalataya at magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Pero dapat may application din po talaga. Pero mapalad yung isang magnanakaw na kasama ng ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang pananiwala at pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, nakasama niya kaagad sa kaharian ng ating Panginoong Hesus, yung isang magnanakaw. Sabi po, sa Lucas chapter 23, verse 39 to 43, basahin po natin na mabilis. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Next verse, Kuya Ian. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ayan, napakabait na isang magnanakaw yung isang kriminal Sabi, naniniwala talaga rin siya sa Diyos di ba? Sabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kaya, hindi ba tayo natatakot sa Diyos? Patuloy pa rin tayong gumagawa. Sinong hindi natatakot sa Diyos? Takot tayo. Okay. Lahat dapat tayo matakot sa Diyos, sabi. Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Mga kapatid, malinaw na malinaw. Kahit nga yung yung magnanakaw tinan mo, alam nila na, sabi, dapat lang naparusahan. Kaya may parusa. May parusa, tandaan nyo mga kapatid. Tayo ng kamatayan. Kaya yung mga gumagawa ng kasalanan, yung magnanakaw na po yan alam na ang kanilang mga parusa ay kamatay sa kanamang ginagawang kasalanan. Walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus yun Walang tama, pero alam niya na kamatayan ang parusa sa mga gumagawa ng kasalanan. What more pa kaya tayong mga alam na natin ang salita ng Diyos, na alam po natin na salita ng Diyos na pag tayo nagkasala is kamatayan ang kabayaran. Kaya huwag na tayong gumawa ng kasalanan, magtiwala na po tayo. Sabi nga, dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating mga kasalanan. Pero, ang taong ito'y walang ginawang masama. Next verse, Kuya Ian. Pagkatapos ay sinabi niya, sabi, Jesus, ayan, alalahanin ninyo ako kapag naghari na kayo. Ito na po yung pangako ng ating. Napakabait talaga ng ating Panginoong Hesus. Napakabait kahit ikaw ay makasalanan, basta totoo kang lalapit sa Kanya, totoo kang magsisisi, totoong ihahandog ang iyong buhay, papatawarin ka at ililigtas ka ng ating Panginoong Hesus. Ito na po ang ginawa doon sa isang magnanakaw dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagsisisi. Ganun po ang kailangan natin gawin. Sabi, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon di makakasama kita sa paraiso. Amen! Hallelujah! Sino kaya makakasama dito sa atin sa paraiso? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Dapat makasama po tayo sa paraiso ng ating Panginoong Hesus. Dahil kaya nga po tayo naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon dahil gusto po nating makasama sa paraiso, ang langit, ang buhay na walang hanggan. Amen? Yan po kaya po tayo naglilingkod at kaya tayo sumusunod sa Panginoong Hesus. Amen? Kailangan po natin ng langit or paraiso. Amen? Hallelujah. Glory to God. Malapit na po tayo matapos. Pwede, wag na po natin ituloy yung isang verse dahil mag-aalas 12 na. Amen? Sige, dalian na lang po natin. Ayan. Yung pangatlo po is communion or fellowship. Ayan. Pagsama-sama. Ayan. Kaya ito po ang ginagawa natin ito ngayon ay pagsama-sama ay isang practicing the culture of heaven. Amen? Kaya sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25, ito po ang kailangan po natin gawin. Amen? Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palalakasin natin ang ating loob ng bawat isa, lalo na ngayon nalalapit na
ang huling araw. Yan mga kapatid, totoo po, nalalapit na po ang huling araw. Digmaan, gayra ng bansa sa bansa, yung mga kapatiran natin, nanlalamig na. Dadating talaga ang panahon na maraming mga mananampalataya, manlalamig, tatalikod sa ating Panginoong Hesus. Pero ang manatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. Amen? Kaya ito pong ginagawa natin, pagsama-sama, pagpapalakas sa isa't isa. Dahil dito po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, lumalakas po ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso, dahil sa salita ng Diyos. Tayo po ay natututong magtiwala, manampalataya, at magpakumbaba. At kaya wag po natin, ang importante po, kaya nga po may communion or fellowship, dahil po mahalaga po ito sa mga anak ng Diyos. Mahalaga po ito sa ating mga mananampalataya. Dahil ito po ang magpapalakas sa atin, ang pagtitipong ito, ang pagpupuri, pagsamba, pasasalamat natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Glory to God. Glory to God. Kaya, nakakalungkot, maraming naniniwala na may Diyos, subalit ilan lamang ng sumusunod sa Diyos. Kaya sabi sa Pahayag, chapter 3, verse 19. Ayan, bilisan na po natin. Pahayag, chapter 3, verse 19. Sabi, ang lahat ng minamahal ko ay itinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nakakarinig ng mga salitang medyo tumatagos sa ating puso, nasasaktan po tayo, ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Sabi, ang lahat ng minamahal ko ay itinutuwid ko at dinidisiplina. Malinaw na malinaw. Kaya kung tayo po ay nasasaktan sa mga salita ng Diyos ngayon, bakit? Minamahal tayo ng ating Diyos. Amen? Kaya tanggapin natin. At kung ayaw nyo naman masaktan, huwag na tayong gumawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po tayo nasasaktan dahil nga po meron tayong madumi sa ating puso. Kasalanan sa ating puso. Kaya po tayo ay nasasaktan. Pero kung ayaw nating masaktan, huwag na po tayong gumawa ng ating ikasasakit. Amen? Sabi, ang lahat ng minamahal ko ay itinutuwid ko. Lahat po tayo itinutuwid ng ating Panginoon. Itinutuwid po tayo at dinidisiplina. Kaya, yan, pwede tayong magsisi hanggat tayo ay buhay pa. Amen? Kaya, magsisi kayo at ituwid ang ugali natin. Amen? Yun lang po ang kailangan po natin gawin mga kapatid. Kaya magsisi tayo at ituwid ang mga ugali natin. Hindi pa huli ang lahat. Kaya nga lang, baka paglabas natin ng church na ito, baka back to the future na naman tayo. Sayang. Sayang ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sayang ang mga narinig nating salita ng Diyos na hindi dumiretso rito, lumabas sa kabilang tenga. Useless. Useless. Sayang. Kung ganon, hindi naman tumitimo sa ating mga puso, tigilan natin ito. hindi natin kailangan pwedeng tigilan to. Dahil nga po, kailangan lahat ng tao ay maligtas. Ikaw at ako, kailangan na maligtas. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong tinuturuan ng Diyos. At ito po nakakalungkot. At yung mga taong tumangi sa salita ng Diyos, at yung mga kapatiran natin na tumalikod sa Diyos, at yung mga kapatiran natin na maligamgam sa paglilingkod, sa pagsunod sa Diyos, nakakalungkot. Pero naandyan pa rin ang ating Diyos na patuloy na kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin. Sabi sa Pahayag, chapter 3, verse 20. Napakabait talaga ng ating Panginoon kahit siya ay iniwanan, tinalikuran, hindi sumuporta sa gawain ng ating Panginoon, hindi nagbigay ng tithes, hindi nagbigay ng love offering, hindi nagbigay ng pledge sa mga warrior, pero naandyan pa rin ang ating Panginoong Hesus. Okay, sumisinyas na po si Pastora Joanne. Okay, tapusin ko na po, Sister Joanne. Sorry, patawarin mo na po ako. Sabi po, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok, patuloy na kumakatok ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos sa ating mga puso. Pagbuksan lang po natin, huwag natin palaging isarado. Amen? Sabi, kung may makarinig sa akin at
buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Amen. Ganon kabuti ang ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya communion and fellowship, napakahalaga po nito sa bawat isa ating mananampalataya. Kaya ang bawat pagtitipon, wag po nating kaligtaan. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Thank you, Jesus!